palagi na lang siyang nakasandal sa mga magulang niya at kung umasta ay parang binata. Mabait naman siya pero mas lamang lang talaga ang pagiging tamad niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Camila at tawagin naman nating Tolome ang kanyang live-in partner. Noong nabuntis si Camila ay nagsama na silang dalawa ni Tolome pero ayaw pa nilang magpakasal dahil wala pa silang trabaho. Panahon kasi ng pandemic nang makagraduate ng college si Camila kaya nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Habang si Tolome naman ay nag-resign ng kanyang trabaho nang malaman nila na buntis na si Camila. At pamilya na rin ni Tolome ang nagsabi sa kanila na doon na sila tumira dahil OFW ang tatay ni Tolome. Lahat ng pangangailangan ni Camila at ng kanyang anak ay ibinibigay ng pamilya ni Tolome kaya sobrang thankful at grateful niya dahil mahal ng pamilya ni Tolome ang kanyang anak. Maayos naman ang lahat hanggang sa meron ng naririnig na chismis si Camila galing sa kanyang mga biyanan. Hindi talaga mawawala na merong masasabi sa kanya ang kanyang biyanan kaya wala pang 3 buwang gulang ang kanyang anak ay naghanap na agad ng trabaho si Camila. Palagi niya ring isinasama si Tolome sa paghahanap ng trabaho para pareho silang matanggap at parehas makapag-ipon habang ang anak nila ay ipinapaalaga niya sa kanyang biyanan at hipag. At nang makaipon sila ay nag-decide na silang bumukod na malapit lang sa bahay ng kanyang mga biyanan dahil dito nila iniiwanan ang kanilang anak. Dalawa na kasi sila ni Tolome na may trabaho at gusto naman ng kanyang biyanan na siya ang mag-alaga sa kanyang apo. Pero nitong nakaraan lang ay sobrang stress ni Camila nang dahil sa sobrang hilig ni Tolome na maglaro ng mga online games at gumagastos siya ng malaki. Hindi naman pinagbabawalan ni Camila si Tolome na maglaro, ang pinagbabawal niya lang ay ang paggastos sa paglalaro. Palagi niya kasing nahuhuli si Tolome na nagpo-purchase ng mga laro dahil nakakonek ang gadget ng kanilang anak sa Gmail ni Tolome. At sa kanilang inuupahang bahay ay naghahati sila sa bayarin. Kay Tolome nakatoka ang bayad sa bahay, kuryente at tubig. Habang kay Camila naman nakatoka ang pagkain kaya ang katwiran sa kanya ni Tolome ay nababayaran niya naman daw ang mga parte niya sa mga bayarin. Na parang hindi man lang nag-iisip si Tolome para sa kanilang future, hindi man lang daw ito nag-iisip na makabili sila ng bahay at lupa para hindi na sila nangungupahan. Na parang okay lang kay Tolome na nakakasurvive lang sila buwan-buwan sa tagal na nilang nagtatrabaho na walang ipon. Kaya nag-usap silang dalawa na hahayaan niya na maglaro si Tolome basta wag lang itong gagastos kahit kailan. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay nag-away na naman silang dalawa kaya pinalayas niya na si Tolome. Ilang araw silang hindi nagkausap dahil wala man lang sinabi sa kanya si Tolome dahil sobrang tamad niya pagdating sa bahay. Wala siyang pagkukusa at kung hindi uutusan ay wala siyang gagawin at hindi man lang malaro ang kanilang anak. Hindi man lang din sila maaya ng kanyang anak na mag-mall o makapasyal dahil palaging rason ito na wala siyang pera. Palagi din siyang niyayaya ni Tolome na makipagtalik pero pag hindi niya naman napagbigyan ay nagagalit at parang batang inagawan ng candy. At paglipas lang ng ilang araw ay nakita na naman ni Camila sa Gmail ni Tolome na gumagastos na naman siya sa paglalaro. Kaya pinauwi niya si Tolome sa bahay nila at tinanong kung bakit gumagastos na naman siya samantalang napag-usapan na nila yon. Sumagot naman si Tolome ng ano ngayon, sabay talikod at pumunta na sa bahay ng kanyang nanay. Kaya kumulo talaga ang dugo ni Camila dahil ikaw ba naman ang talikuran at wala kang nakuhang maayos na sagot. Kaya lahat ng kinikimkim niya na galit ay lumabas na kaya ang ending ay doon sila sa bahay ng kanyang biyanan na nag-away na sobrang tinding away talaga. Yung tipong nagkasakitan na silang dalawa at nasaksihan lahat yon ng kanilang anak. Umuwi si Camila sa kanilang inuupahang bahay habang nanginginig ang kanyang katawan at kasama niya pa ang kanyang anak. Biglang tumiklop ang kanyang mga kamay kaya tinawagan niya ang kanyang hipag para puntahan siya sa bahay nila dahil hindi siya makahinga. Pero ni isa sa pamilya ni Tolome ay walang pumunta sa kanya. Dala na rin siguro na sobrang galit dahil nagwala si Camila sa bahay ng kanyang mga biyanan. Kaya ang ending ay kinontak ni Camila ang kanyang pamilya para puntahan siya sa kanilang inuupahan at dinala siya sa ospital. Hanggat maaari kasi ay ayaw ipaalam ni Camila sa kanyang pamilya ang nangyayari sa kanilang mag-asawa dahil ayaw niyang masira ang image ni Tolome. Kaya galit na galit ang pamilya ni Camila hanggang pati ang mga kamag-anak niya sa ibang bansa ay nalaman ang pangyayari sa kanila. Ilang araw pa ang nakalipas bago humingi ng tawad sa kanya si Tolome at nag-heart to heart talk pa silang dalawa. Ilang beses niya nang pinatawad si Tolome at yun ang pinakamaling ginawa niya dahil hindi naman nagbabago ang ugali ni Tolome. At nitong school year lang ay mag-aaral na ang kanilang anak kaya in-enroll na ni Camila ang kanyang anak sa eskwelahan na malapit sa bahay ng kanyang tatay. Inutusan niya si Tolome na ihatid sa eskwelahan ng kanilang anak at siya muna ang magbantay. Pero biglang sumagot si Tolome na kung hindi mo kayang bantayan ng anak mo ay wag mong i-enroll sa malayo. Kaya nanginig na naman ang katawan ni Camila at naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang doktor na mag-inhale, exhale sa tuwing nakakaramdam ng panginginig ng katawan. Kaya sa tuwing may ipapasuyo siya kay Tolome ay sa chat niya na lang idinadaan dahil ayaw niya nang magsalita dahil parang pagod na siya. Wala na rin siyang nararamdaman na pagmamahal kay Tolome kaya eto silang dalawa ngayon nagsasama sa iisang bubong pero wala ng pagmamahal. Parang nagsasama na lang silang dalawa para sa bata, hindi na siya sinuyo ni Tolome o kahit ano, hindi naman siya ma-pride na tao. Gusto na sanang umalis ni Camila para sa kanyang peace of mind pero inaalala niya pa rin ang kanyang anak. At kung tatanungin naman daw natin siya sa ugali ng kanyang biyanan at hipag, mga chismosa at plastic naman daw sila. Dahil ang away nilang mag-asawa ay chinichismis pa nila sa iba pa nilang mga kamag
kamag-anak kung ano ang nangyari sa kanila. Pero hinahayaan lang yun ni Camila dahil ang importante sa kanya at mahalaga ay mahal nila ang kanyang anak. At maidagdag pa ni Camila na lumaking sarap buhay si Tolome pati na rin ang kanyang hipag kaya sanay sila na walang ginagawa sa loob ng bahay. Ang nanay ni Tolome ang gumagawa ng lahat ng gawain at ang tatay naman ni Tolome ay OFW pa rin hanggang ngayon. Kaya nasanay na lang sila na nakasandal sa mga magulang nila kaya parang umaas na si Tolome na parang binata. At para maging patas naman kay Tolome, meron naman siyang angking kabaitan dahil hindi naman siya magugustuhan ni Camila kung hindi siya mabait. Mas lamang lang talaga ang pagiging tamad ni Tolome at pagiging isip binata. Wala nang nanay si Camila dahil pumanaw na ang kanyang nanay nang dahil sa sakit na kanser habang ang tatay niya naman ay meron ng ibang pamilya. Paminsan-minsan po talaga ay para akong inaatake ng anxiety kahit wala namang rason, nanginginig po ang katawan ko pero tolerable naman. Nasa positive side lang po talaga ako dahil nasa isip ko lang tong nangyayari sa akin at natatakot po ako magpa-check up. Nilalabanan ko lang po ang sarili ko dahil ayokong matalo ng anxiety and depression dahil may anak po ako. Kaya ang tanong ko lang po ay ano po ba ang gagawin ko? Mag-i-stay pa po ba ako para buo ang pamilya namin o aalis na kami ng anak ko para sa peace of mind ko? Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis! At para sa akin kung wala ng pagmamahal, finish na talaga dahil wala ka nang makikitang tama sa lahat ng ginagawa niya. At lahat lang na mapapansin mo sa kanya ay yung puro mga mali sa paningin mo. Pero baka kasi nasasabi mo lang na hindi mo siya mahal kasi galit ka pa. Kasi alam mo Camila, hindi porket tayo ang babae, kailangan ng palaging tayo ang masusunod. Kailangan din nating mag-adjust. Alam mo kung bakit? Kasi hindi tayo pwedeng umasa na kung paano tumakbo ang utak ng isang babae ay ganun din tatakbo ang utak ng isang lalaki kasi imposible yun. Halimbawa na lang yung tungkol sa paggastos ni Tolome sa paglalaro ng online games. Kung hindi mo talaga siya kayang pigilan, bakit hindi mo siya pagbigyan? Dahil kagaya naman na sinabi mo kanina, nabibigay naman ni Tolome lahat ng mga pangangailangan nyo at bayarin na nakatoka sa kanya. Halimbawa, bigyan mo siya ng 500 o ito 500, naka-budget to para sa online games mo para lumigaya ka at maglaba ka mamaya. Kasi may mga lalaki na kapag binigay mo yung hilig nila ay ibibigay din nila sa'yo kung ano yung gusto mo. Malay natin, di ba, kung maging maluwag ka sa kanya sa paglalaro, kung bigla siyang sumipag. Kasi ang magiging thinking ni Tolome ay pinayagan niya akong bumili kaya maglalaba ako mamaya at maglilinis ng bahay. At kung hindi mo ako masyadong magets, baliktarin natin yung sitwasyon. Halimbawa, ikaw naman yung may gustong bilhin tapos pinipigilan ka naman ni Tolome. Di ba, nakakasama din naman talaga ng loob lalo na kapag alam mo sa sarili mo na may bibilin ka dahil alam mong naibibigay mo naman yung responsibilidad mo sa pamilya mo na kailangan nila. Huwag mo masyadong madalian yung mga pangarap nyo sa buhay kasi may tamang panahon para dyan. Sa ngayon, mag-enjoy din kayo. Hayaan mo lang siyang maglaro dahil para hindi siya masyadong tumanda. Basta dapat kapag naglaro siya, kailangan maging masipag din siya sa loob ng pamamahay.